mga kabayan, ito pala yung sitwasyon po, no? Dito po sa labas po ng bahay po ni Kong Pulong Duterte. At syempre yung mga tao, mga supporters, no, na nakaantabay po dito para po bantayan sa posibleng, yun nga, allegedly, di umano may search warrant po, no? Dito po para daw pasukin yung bahay po ni Kong Pulong Duterte. At makita po ninyo mga bayan na nandito pa rin po, no? Yung mga supporters katulad din ng dati mga bayan, basta Duterte talaga ay handa po talaga, no? Bantayan ang pamilya Duterte kasi alam nyo naman mga kabayan na sila lang talaga, no, ang pag-asa po ng ating bayan. At ito makikita natin, no? Ipapagsilip natin kung ano po yung nakasulat mga kabayan, no? Yan, no? So ito po ay mga legal requirements, no? Yan, no? Legal requirements. Ito malaki na talaga to, and the implementation of a search warrant. Yan po yung sinabi ko kanina. Yan, no? So ito po para po sa lahat po ng mga kukuha ng video sa number 5. Yan po yung mahalaga mga kabayan, na both video and audio recording function of the camera shall be activated as soon as the officer arrive at the place of search. Yan. And the camera shall not be deactivated until the search has been fully concluded and the officers conducting the search have left the premises and return to the police station. Yan na mga bayan. So nakasaad po doon na talagang importante po yung cameras at video, no? Alright, Kaka Randy Usman, ano po ang masasabi niyo tungkol po sa balitang kaaka po na may magpunta po dito na mga bisita sa bahay ni Congressman Pulong Duterte? Alam na naman ninyo na tayong mga taga Davao, Davaoenyo, na basta may mga marinig tayo na papasukin yung mga bahay ng mga Duterte, talagang lahat ng mga Davaoenyo magkakaisa na protektahan yung mga Duterte family. Hindi kami lang, kundi tayong lahat ng mga Davaoenyo ang nagkaisa para suportahin. Tapos nandito din yung mga brother natin na mga Tausug galing sa Zamboanga na narinig nila na mayroon daw a report na pasukin yung bahay ni Tatay Digong. At saka nandito din yung mga Yakan na tribe na pumunta talaga sila dito para sugpuin nila kung totoo ba yung mga report na mayroon daw search warrant ang bahay ni Congressman Pulong. Kaya tayo ay magkaisa na lahat na taga Davaoenyo ay magtulong-tulungan tayo para protektahan natin ang ating bayan na siyudad sa Davao City. O na nga, tayo mga Davaoenyo ay magkaisa para protektahan natin ang mga Duterte, labi na ang mga si VP Sara Duterte na matuloy na siya ang magiging presidente para siya ay isang babae na maging presidente natin, si VP Sara Duterte. Alright, pangalawa, Kaka, ano po ang masasabi mo tungkol sa, bago na po ang ating city director sa PNP dito sa Davao City, ano po ang iyong pananaw? Ang sa atin naman dito sa Davao City is kahit sino ang makaupo ay wini-welcome natin. Kasi iyan ay order nila sa taas. Pero yung city director natin na dati, maganda naman ang serbisyo niya, si Police Colonel Manan Muarip,
na hindi natin alam bakit pinalitan kaagad. Yun ang hindi natin alam. Pero dahil may superior sila, talagang may kumanupsin sila na ginagawang patakaran. Go ba ito? Tanong ko lang po, 'di ba last year pagkatapos po nilang kinidnap po si Tatay Digong at dinadon sa dahig, bali-balita din na yung pasukin, lusubin yung bahay ni Tatay Digong. At ngayon isang taon na rin no, yung lumipas na ito, bali-balita na lulusubin din yung bahay ni Kong Pulong Duterte. Bakit po Duterte lamang po yung kanilang mga ginagawan po ng ganitong mga eksena mga? Yun ang malaking tanong. Bakit kinidnap nila si Tatay Digong? Pangalawa, bakit si VP Sara ang palagi nila ini-impeach? Na which compare sa mga confidential fund tulad ni BBM na 4.5 billion. Si VP Sara is only 125 billion. Tapos tuloy-tuloy yung impeachment nila. Tapos nagdesisyon ang Supreme Court na yung pinail nila na impeachment is unconstitutional. Kaya yun ang paalam natin sa taong bayan na sana gising na tayo. Ayaw natin yung ngayon na administration na talagang ginawa nila na gisingle out ang mga Duterte tulad ni VP Sara Duterte. Kinidnap yung tatay niya, dinala sa dahig, tapos panay ang impeachment ni Inday na walang katotohanan. Kasi kung may mga bearing pa yung impeachment na pinay nila is bakit ang Supreme Court ay nag-declare ng unconstitutional. Yun ang pinakamalaking tanong. Tapos yung si BBM, 4.5 billion ang confidential pa niya sa DND, si Gibo, si Romualdez, si mga congressman. Bakit hindi inimbestigar? Na inimbestigar yung pinakamaliit. May interest sila na ganun ang gawin nila. Tapos yung flood control, nasaan ang nakulong nila? Wala silang mapakita. Yung mga flood control na billion ang ginakaw nila. Saan ang investigation? Nawala na. Nagsauli lang sila ng 641 million. Nag-quits na yun. Bakit ganun? Kaya nanawagan tayo ng taong bayan, lahat ng nakikinig ay makiisa po tayo na itong administration ay dapat ihinto nila yung pag-impeach nila kay Inday. Kasi kami ay ayaw namin yung impeachment. Dapat tuloy-tuloy ang trabaho. Hindi na tayo mag-ano sa mga politika. Ganun ang sa atin, ista natin dito sa Davao. Go, ito, pangalawang tanong natin, no. Posible ba na hindi lang po sa bahay ni Kong Pulong na may search warrant? Posible ba na meron din doon sa bahay ng kay Tatay Digong at kay VP Sara or kay Mayor Basti Duterte? Sa atin naman ay maniwala tayo basta makita natin yung search warrant. Habang wala pang search warrant, mag-take advantage tayo na tayo sa mga bahay ni mga Duterte para maprotektahan natin. Hindi naman natin sinabi na wala, hindi naman natin sabihin na mayroon. Pero always tayo mag-protect sa ating leader na mga Duterte. Ganun lang. Tulad ng mga brother natin na mga Tausug, nandito sila, yung Yakan, nandito din sila. Kasi narinig nila na mayroon naman na lumalabas na si mga bahay ni Kong Pulong mayroon daw search warrant. Ganun lang tayo ka-active na mga Davawinyo. Bob, ito ba ay posibleng panggigipit na naman sa mga Duterte? Matagal na yan, ginigipit yung mga Duterte kasi alam nila na ang pamamaraan ng mga Duterte ay transparent and accountability yung sa kanila.
Kaya ayaw nila talagang mayroon maituro na leader na talagang tunay na leader. Ang gusto nila yung walang investigasyon. Yun ang sa kanila. Kasi kung si Inday ang magiging presidente, ang Pilipinas ay aangat. Nandyan yung peace and order, nandyan yung economics, na lahat mabuhay, mabigyan ng trabaho, mabigyan ng tamang sahod yung mga trabahante. Kasi ini-implement nila tulad ng pag-implement ng tatay nila na si Tatay Digong, yung na president siya yung 2016 hanggang 2022. Maganda ang pamalakad ni Duterte, yung tatay niya. Okay, Gob, maraming salamat, Gob. Maraming salamat din, at least ikalat natin to Yes. para malaman ng buong sambayanan na nagkakaisa po tayo para suporta ng mga Duterte family. Para sa bayan, hindi para sa mga Duterte to, para sa atin, yung mga anak natin, yung mga dumating na mga generation, ay malaman nila na ito pala ang magiging kadat na natin, paglaki natin ganun. Sige, salamat. So maraming salamat. Maraming salamat. Sir, Magandang gabi rin po sa inyo lahat. Kami naman po mga iyakan dito sa Davao, mga tribong iyakan, handang-handa po kami suportahan ang mga Duterte family. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin po kami. Ganun din ang masasabi ng mga iyakan. Kung ano man ang merong kaganapan dyan, ang mga Duterte ang mga iyakan tribe po, willing po magsusuporta po talaga sa mga Duterte. Sir, ano pong dahilan kung bakit naisipan po nilang i-search yung bahay ni Pongpong? Posible bang may hinahanap po sa loob? Yun po natin ang hindi alam. Alam naman po natin, ginigipit talaga ang mga Duterte. So, kaya kailangan talaga natin suportahan. Wala naman po tayong nakikita kung anong mali motibo maliban sa panggigipit nila sa mga Duterte. So maraming salamat po sir sa inyong panahon. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, thank you. Magandang gabi. Ito yung mga kabayan, no? Ito na po yung pag-uwi po ng kanya-kanyang mga nandito, mga supporters, mga kabayan, no? Kasi yun nga po ay may maiiwan naman, no? Para po kung sakali man na may bisita po dito na darating, at yun nga ay malalaman kasi naka-info naman lahat, mga kabayan. So ganito po mga kabayan, ganito po yung mga nangyari, yung sitwasyon po ngayong gabi, no, sa ito di umano'y balita na may search warrant po, no, dito po sa bahay po ni Congressman Pulong Duterte. At ito mga kabayan, maraming salamat. Ito po yung update natin dito, no, sa may Katalunan Grande, sa labas po ng bahay po ni Congressman Pulong Duterte. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Yun, bye-bye na.